Tumawag kayo na 911 kahit na may pulis. Tumawag ka na 911. Tumawag pa rin kayo na 911 kahit may pulis, baka kakampi nilang pulis yan. Magandang gabi po mga kaibigan, bayan. Ito na ba ang ating bansang sinilangan? Ito po ba yung bayan ng mga pigati, bayan ng mga inaapi? Ano bang nangyayari dito, BBM? Ang mga pulis na, anong nangyayari dito kay Chief PNP Nartates? Ano nangyayari dito? Mga pulis po napapagamit sa bawal? Bawal po sa batas ang mag-demolish ng gabi. Ang demolition po ay office hours lamang. Ako po ay nagbablog sa ngayon, emergency vlogging. Nag-apila ako sa iba, sa lahat na magdasal kayo na walang mangyaring masama. Kasi po yung mga tao dyan sa lugar sa Barangay Kupang, particular sa Immaculate Conception Compound, dyan sa Acero Compound, kasama pa dyan ang Santo Niño, ay lumusob naman 13 daw na L300 para mag-demolish. Ano bang klase ito? Gabing-gabi. Bawal po sa demolition na gabi. Ang tamang demolition ay oras 8:00 ng umaga. Bawal po yan, Sheriff. Kakasuhan na kita talaga, Sheriff. Sheriff Bernard Ryan R. Ariola. Makakasuhan ka talaga. Papatanggal kita. Pag-initan kita. Pagtanggal kita sa pwesto talaga. Kakasuhan ka namin sa Supreme Court. Hindi po pwedeng ginagawa ninyo maggabi. Mag-demolish kayo. Dapat yan may notice yan. Hindi pwede po walang pasubali yan. At kailangan makipag-usap ka muna, Sheriff, sa mayor, sa NSA, para ayusin muna yung relokasyon bago kayo mag-demolish. Ang sheriff kasi binayaran, ilang milyon ba binayad sa inyo, Sheriff? Ganon ka, ginagawa mo, kahit alam mo na krimen, ginagawa mo, ibig sabihin, binayaran ka ng, sa tingin ko, 15 million binayad sa'yo. Kaya willing ka, kahit matanggal ka pagka-sheriff, willing ka gawin ang gusto mong gawin. Kaya bukas na bukas, ay magsasampa tayo ng emergency TR sa Supreme Court, pero at the same time dapat na ano na ng korte ng Pasay, pinatigil niya ng sheriff. So ngayon, Nemi, yung kuha ng camera mo, iangat ko sa aking live stream. Yung kuha ng camera mo, Nemi, dali lang, Nemi. Nemi, dali lang. Sandali lang, Nemi. Nemi, sandali lang. Papatayin ko muna. Itawagan kita ulit. Sige, magla-live ako ngayon kasi emergency lang talaga, Pastor Rodi Rabi. Sa Muntinlupa, sa Barangay Kupang, ay nilulusob po sila.
Yan na nag-take na nakapili doon sa kabila. Oo. Bukas sa flashlight eh. Malalaman nila. Okay. Hello, Nemi, nakikita ko yung nakikita ko yung mo. Nakikita ko yung yan mo yung kuha mo. Sabi ni Papa, uwi daw tayo. Uwi ako nga sabi ni Papa. Ayan, makikita niyo sa screen. Although, anyway, pwede mo kang sabihin, magsalita ka kung ano nangyayari dyan, nakikita mo? Hindi ko pa nakita. Ando po sa labas sila. Malayo po kami. Malayo kayo? Oo, malayo. Hindi, ikwento mo na lang habang ano nakikita mo, pag-ikwento mo na lang para makikita na lang. Pero mo, huwag ka nang marap sa mga kaibigan ko, mga kababayan ko, tayo ay nag-emergency live stream kasi dito nilulusot mo ngayong gabi yung doon sa lugar sa Niño, Acero, sa ICC, dinusob ko ng mga magdidemolish. Bawal naman po sa batas, sa Republic Act 7279 sa Section 28 na mag-demolish ng gabi. Dapat ang tamang pag-demolish ay eksakto sa oras alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya bawal na bawal yan. Pwede sila nire-record ko ito ngayon. Nag-live stream kami sa ngayon para mayroon kaming evidence kami papakita kung magsampa kami ng kaso sa sheriff. Yan ang pakita mo. Ito mag-isibing ebidensya sa sheriff. Ayan, makikita nyo ngayon, lumabas sa mga tao sa kanilang bahay sapagkat may 13 L300 ang dumating. May bitbit na taga-demolish. At magdidemolish nila ngayong gabi. At kinuha pa ng gwardiya yung isang tao dyan, bawal kayo mag-aristo. Ay mga polis, nananawagan ako sa 9/11. Magpadala kayo ng polis para matigil yung mga ganong gulo. May pulis na raw, may pulis na raw po. May pulis na? Sige, lumapit. Ang isa sa inyo lumapit sa pulis. Tapos ipakita nyo papel na sabihin sa pulis na bawal yung pulis ng gabi. Ang batas na Promotion ng mga tao dito eh. Nag-promotion ng mga tao? So, kailangan humingi na tayo ng tulong sa Diyos. Gabayan tayo ng Diyos kung ano ang dapat gawin. At sana, ma-discourage ng Diyos yung sheriff na yan magkikwento. Sheriff na yan, para isipin naman niya, kung siya naman ang bahay nagigibain, anong magiging damdamin. Bawal po kasi sa batas, ulitin ko lang, Republic Act 7279, mga pulis, nais ko lang ipaalam sa inyo na sa Republic Act 7279, Section 28, dapat ay office hours ang pagdidemolish. Hindi po yan pwede mag-demolish na hindi office hours.
Para hindi ka mahirap. Nemi, tama ba yung battery mo? Eh, di mo na. Hindi ka na Kailangan meron kang backup na na power bank. Ubusan ka ng battery. Nawala na. Sinong nawala? Lahat yatang nagano doon, nakakapasok na po yung mga tao eh, di ba? Sinong tao nakapasok? Baka may naghaharang na po sa labas. So, hinarang na sila doon sa labas? Opo. Malayo po kasi kami. Okay. Mga tao. Okay. So, magiging alarma lang kayo. Baka hindi makatulog sa pagbabantay. So, ano na ngayon pangyari? Daming tao sa labas. Wala na, himinto na yata. Ano yan? Kalsada ba sa gilid ng NLEX ng SLEX yan? Pinag-ibig ako, kalsada ba sa SLEX? So, nawala ng gulo? Opo, wala na po. Ay, yung iba sa inyo na may kontak kay Mayor Biason, tumawag na. Si Mayor Rupi Biason, tinatawagan ko po na makialam na po dito. At idiin mo po yung karapatan ng local government unit sa ilalim ng Section 28, Republic Act 7279 na may pakialam ang LGU na mag-insist sa relocation na may karapatan kayo na igalang ang local government unit ng sheriff sa pagre-relocate sa mga tao na madidemolish. So, mangyari dyan, wala. Yung iba sa inyo matulog, yung iba magbantay. Yung iba sa inyo matulog, yung iba magbantay. Ano? Hello, Nemi? So, Ano nang nangyari kayo dyan? Pwede mo ba isabi, may kwento, habang narinig ng mga tao na nakikinig sa atin? ano po? Anong nangyari kayo dyan? Pwede mo ikwento? Maliliit kasing, makikita ko dito, maliliit ang maliliit ang mga tao, marami sa labas. At anong kalsada ba yan? Sa Sampaguita ba yan o sa gilid ng superhighway? West Service Road. West Service West Road, Service sa Road, superhighway. bali.
na po yung mga tao palabas. Alam mo, nadali na ako dun. Malayo po kami. Talagang desidido yung sheriff na yan, ha? Basta sa akin lang, katong kwento, hindi ko naman in-advocate, pero kung papasok sila na nagdidemolish sa ganong oras, pwede nyo, yung magdedepensa, pwede mapatay yung mga nagdidemolish. Mga bata pa daw. So, pwede ba sabihin ni Nemi na sinita ng pulis yung mga dumating na mga L300? Hello? Pwede mong sabihin na sinita sila ng pulis? Wala po. Malayo namin. Malayo. Wala ba doon? Wala bang malapit doon sa kwan, sa harap? Na may cellphone? Itong isang sinukuyan natin to. Lalaki daw doon para ano. Ha? Saan malapit? Dapat may pupunta doon sa harap para makuha yung info ng mga pangyayari. Kasi hindi maano ni Attorney Cosing yan. Para makita ng tao. Kailangan at makita. Dapat may pumunta doon. Kailangan ko makuha. Kailan para may record tayo ng ebidensya. Ang akin maitulong dyan, nagdasal na lang ako dahil sabi ko Lord, wala namang ibang magiging sagot dyan, ikaw. Sana kung may mga lapit ko sa punan para kung ma-record natin dito sa live, magagamit nating ebidensya laban sa sheriff. Kasi bawal po sa batas ang mag-demolish ng hindi office hours. Office hours lang hindi mag-demolish. Ng gabi, Mercado Catherine. Sa loob po si Francis. Hinostage nila yung palabasin, binugbog. Nako, ikikwa na dapat hulihin ng pulis yun. Ano po, nagbatuhan kasi yung mga antatapang na mga demolition team, napakadami, mga Okay. parumbado rin. Sa gitna ng kalsada, nagbatuhan, dumaan kami, nakasasakyan. Okay. Grabe, kawawa yung mga dumadaan. Ang daming bato doon at mga bote na, na basagin. Okay. Dapat tulungan ni Biason po yun. Mga Mayor. pulis naman na pumunta, ewan, nagtawag ng tawag. Mayor Biasa, nagtawag na ba kayo? Tumawag ba kayo ng 911? May tumawag na po. Okay. 1,000 Anyway, daw na demolisyon ang darating. so talagang disibido sa sheriff, binigyan siya ng pera. Dali. Tulungan mo ako dito. Tulungan niyo ako. Sige lang, kayo na lang sino bang humawak ng cellphone diyan? Kayo magkikwento habang nakatingin lang ako kasi alam niyo kung ano nangyayari. Pakikwento niyo lang. Basta ang alam lang ng mga listeners natin ay nagla-live tayo na nangyayari ngayon, lumusob ang mga 13 na 13 na L300 na puno ng demolish. Isin niyo sa akin.
Mag-demolish na kayo kahit gabi. Bawal lang mag-demolish sa gabi. Ang pwede na mag-demolish ay umaga. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At saka at the same time, ay ino-on ko itong live stream para may record tayo na gamiting ebidensya. Kung makuha nyo sa likod sa video ang spirit, gamitin natin ebidensya. Dito nagbatuan ng boto. Ma, kaya mo na muna kasi talagang ganyan talaga pag may ano. Nasaan na? Natural yun. Wala nang sasabihin. Ikaw nagsasalita ko ha. Hindi nga, Tama na. hindi tayo inaaway. Hindi ko siya inaaway kasi kaibigan ko naman si Hindi naman ginagawa dito. May iba kasi Oo. nakakaibigan. Emotion lang. Hindi, dali. Tahimik na? May mobile naman dyan, Sid. Alam ko nag-video lang yun eh. Ito lang. Dito na kami sa ano, sa main gate. Namingit na kayo. Sarap Ano na may tao? kaupuan. May tao ba Kami dyan? ng pulis. Namingit ang polis, nagbabantay ba? Sige na, tayo na. Ayoko magtagal dito. Babalik na kami. Ayoko na dito. Sige, pag-alert na lang kayo, Nemi. Alert na lang kayo. Yung iba na sa inyo nakakaalam, dapat magbantay. Palit-palit kayo ng duty. Hindi kami pwede. Pauwi na kami. Sige, sige. So, wala nang tension, wala nang tension. Sige, ready lang ako dito. Apo. Ha? Okay, over and out. Sige, over and out, over and out. Apo. Ladies and gentlemen, medyo maingay nga lang. Pero ano lang kami, banta lang kami kasi lumusob kanina po 13 na L300 na magdidemolish ng kanilang bahay diyan sa Pagpupang. Para babalik na. So, at least na walang tension at ang nangyari kanina ang isa sa kanila ay binitbit ng gwardiya. So, bawal yun. Pwedeng kasuhan yung gwardiya yun. Pwedeng ikulong. So, kayong mga Marilita, hanggang dito lang ang laban natin. I-live na lang natin sila. Ito nung kukunin si Cassie. Hindi sa pagla-live, meron tayong ebidensya. Gusto ko gago. Kailangan mo ng dito.
Sino na lang sa akin? Sino na lang? So, wala na tayong problema dyan. Magdasal na lang tayo, magdasal. So, mag-out na ako. So, yan na po, ladies and gentlemen, ang nangyayari. Kasi nga, ngayon, tensyonado mga tao ron sa Barangay Kupang, Kilometer 22, sa West Service Road, Muntinlupa. So, ang nangyari po doon ay ini-schedule sa demolish ng sheriff para sa korporasyon na Ayala Integrated Steel Manufacturing Corporation na ipapatupad nila yung desisyon. Ano? Para saan yan? Tapos, ang ating pag-usapan siguro, ililecture ko na lang kayo sa inyo ngayon na bawal po talaga yung ginawa ng sheriff. Bakit po? Ganito. Ay, Neng, magandang gabi, Neng. Ang kapatid ko, si Marianita Junet, Catalonia, Kausing. Ganito po yun, ang batas po sa nangyari ay itong mga taong ito, nakatira na dito yun ayon sa mga ebidensya na nakalap ko na pinresenta at hindi pwedeng sabihin na wala silang ebidensya, sulit pong ebidensya nila para sabihin na kahit noong 2004 ay nandiyan na sila. Ngayon, para may pakita kung 2004, pag makita mo yung 2004, ay yung mga bahay nila nandun na. Ngayon, kung ikumpara mo 2004 nakuha sa ngayon na 2025, sa March 30, nakuha na wala na yung dinimolish na isang structure. So para makita ninyo, ipakita ko sa inyo ngayon ang Google Earth. Ang Google Earth po ay mabisang ebidensya para alamin nyo kung ano ang itsura ng lupa base sa mga bahay. Mula pa noong unang panahon na mula sa 2004, meron na silang record. So, hanggang sa kasalukuyan. Ang Google Earth po kasi, every now and then, ang kumukuha po ng litrato ang satellite na gamit ng Google Earth. At kinukuha niya yung surface ng Earth na kung saan lahat ng parte ng Earth sa mundo ay kinukunan litrato. Meron po silang datos na naka-fix na yan sa Google Earth, makikita mo lahat yan. So, sa ganang ito, buksan natin ang sa West Service Road, Kupang. Barangay Kupang. West Service Road. Muntinlupa. Yan. Siguro ikuhan ko muna ang Google Earth. Ibalik ko muna sa inyo. Okay. Pakita ko sa inyo ang Google Earth. Paano paggalaw ng Google Earth? Paano nyo makuha ang ebidensya? Ang tanong, ano bang itsura ng bahay ko noong 2004? Ito po, ituturo ko sa inyo. Ilagay nyo rito ang address sa search box. So, Barangay Kupang, West Kupang Service Road. Pag nalagay mo ng address, Muntinlupa City, Philippines. Saka enter. Ayan. Ito po yung
Yung pinagawa yan, oh, yan, Black Canto na yan. Nakita nyo ba? Nakita nyo? Yan, oh. Ikuturo sa cursor ko. Yan po ay bahay na na-demolish na. Tapos sa gilid, may mga bahay na hindi pa na-demolish. Yan. Yung na-demolish dito, yan po yung building ng manufacturing company na pag-aari po ni Mr. Acero. Antonio Acero. Ngayon, pag pinaliit ko yan, itong mga bahay dito, sinasakop yan, hanggang dito sa kabila, ito po ay ICC compound. Hanggat dito sa gilid, ICC compound yan. So, West Copang Health Center yan. Okay, ito pong interesting. Kayo ba ay kung nag-grade 1 na kayo nung araw, kung kahit edad na kayo 60 ngayon, ito po yung factory ng Mongol. Yan. Bahay ng ng building diyan na factory ng Mongol, katabi sila, yung lapis ng Mongol. Ito naman sa kabila, iba na naman factory na kung ano to. Ito po ay South Super Highway. Yan. So, dito naman sa kanan, banda, ito yung Lake Laguna de Bay. Yan. Yan, Laguna de Bay. Laguna de Bay pala. Tapos ito yung Acero compound. Yan. Yan sila Acero compound, Sitio Santo Niño, tapos Immaculate Conception. Yan dito yan. Dito yung Immaculate Conception. Hanggang dito. Tapos ang Santo Niño dito. So, ang sinasubject matter ng dinidemolish, gusto nila demolish ito natapos na, yung dito, didemolish din nila, at saka yung Santo Niño. So, ngayon, ang sitwasyon niya sa pagdidemolish, ang malabo pang, magulo pa ang sinasabi ng mga titulo diyan. Yung mga tao dito, ang puntos lang po namin na pinakamatindi ay, nasa ilalim po ng Article 448 ng Civil Code of the Philippines na mga inosente na nagtayo ng bahay ay protektado na hindi pwede demolish. Basta inosente kayo. Ngayon inosente sila sapagkat nung panahon na wala pang kaso-kaso ay nagtayo na sila dyan. So, ang katibayan ko, ano ang katibayan ko para sabihin na nandun na sila sa panahon na nagtayo, matagal na. Ang katibayan ko po ay simple lang Google Search. Ito, ang kuha na ito, April 30, 2025. Wala na, demolish na ito yung Acero building structure. So ngayon, anong katibayan ko na nandun na sila matagal na? Tingnan yung mga bahay, tingnan nyo isa-isa. Titigan nyo na maigi. Yan. Titigan nyo maigi mga bahay. Sa likod yan, Ayala, Alabang dito. Pero dito ka lang tumingin. Ano yan? So, tapos dito naman sa kabila, ito naman po yung Asian Enclaves. Yan ang mga enclaves ng mga karamihan dyan, magnanakaw na yumaman. Kamag-anak ni Sara Diskaya. So, dito naman yung mga nakatira dyan, matagal na. Kaya kita mo. Ngayon, dadalhin ko kayo sa petsa na kung ito na demolish na, dadalhin ko sa March 30, 2025. Hindi pa na-demolish ang bahay na yan. Ayan. Ito pang bahay, hindi pa na-demolish. Ang petsa niya, March 30, 2025. Hindi pa siya na-demolish. Okay? So, punta tayo nga na anong pinakamaunang time na nandito pa yung mga bahay na yan. Punta tayo dito sa 2018. 2018. February 2020. Andyan ang mga bahay, 2018 pa lang nandyan na. Punta tayo ngayon, direkta tayo sa 2004. Ayan, 2004. Kita mo, andyan pa rin mga bahay, matagal na. Andyan na sila, matagal na. 2004, ito yung petsa, April 25, 2004. Ngayon, dito 2005. Nandiyan na sila, Kaya hindi mo sila dapat na sabihin na
nagtayo lang ng agaw ng lupain. Matagal na. Hindi pa nila alam. Ang alam nila may hawak silang titulo sa ng mga tao kung saan sila nakaupa. So, ngayon kung gano'n pinaniwalaan ng tao, pinag-upahan nila, hindi sila pwedeng sabihin na kusang nagtayo sila na sa lupa na hindi nila alam na hindi sila may-ari. Sila dito, ang alam nila ay pinaupa sila ng mga na may titulo. Ngayon, ipapakita ko yung titulo ng mga pangalan ng Landrito. Yung Landrito, dito banda. Tapos yung iba, dito mga West Coast, Stonewell, Silver, ano bang pangalan nun? Nakalimutan kong pangalan. Stonehill na Realty Developing Corporation. Dito naman sa Sitio Santo Niño. Tapos dito sa West Coast pang banda, yan ang meron diyang tinatawag na grupo ng ICC. O, dito naman sila, ito yung panahon na hindi pa na-demolish. So May 8, andun na, May 8, 2005, nandun na sila, oh. Oh. So, akyat tayo ng akyat. Sabihin natin 2006. Oh, nandiyan na sila. Oh, 2007. Oh, nandiyan na sila, 2007. Forward tayo sa 2008. Ah, nandiyan sila. 2009. Oh, yan, nandiyan sila, kitang-kita pa rin ang bahay nila. 2010. Oh, klaro. 2013. So, klaro, 2014. O yan, klaro, nandyan pa yung asiro na na dinimulis na. So, 2015. O, nandyan sila. O, 2016. O, nandyan sila. Tapos, 2016, April 30. O, nandyan pa rin sila. Dito natin. O, iyan naman, April 30, 2025. Yan lang yun, wala na na-demolish na. Kung balikan natin isang buwan, ay March 30, 2025, hindi pa na-demolish. So, yan po ang katibayan namin po, ladies and gentlemen, na matagal na po sila dyan, kaya inosente sila nagpatayo ng bahay. Kaya dahil inosente sila nagpatayo ng bahay, ay pwede silang depensahan, hindi sila pwedeng i-demolish. Dahil ang awayan naman sa lupa ay sa gitna nung na-demolish na si Antonio Acero at saka yung Ayala Steel Manufacturing Corporation Incorporated. Hindi naman nila sinama sa kaso yung mga nakatira dito. So hindi sila, yung mga hindi kinasuhan ay hindi pwede gagalawin. Ganon lamang po ang argumento dyan. So at least alam nyo na, marami pang argumento na pwede gamitin, pero iyan lang napaka-importanting argumento para malaman ninyo. Sila po ay builders in good faith sa ilalim ng Article 448 ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas. At kung sa pagkakataon na ganun nga ang sitwasyon, ang builders in good faith ay hindi pwede gibain ng bahay. Alamin mo na kung saan ang mas mataas na halaga, yung bahay na tinayo ng innocent builder o yung lupa na tinayuan kung saan nakatayo yung bahay na inosente. At kung sa pagkakataon na mas mahal ang bahay kaysa lupa, ang may-ari ng bahay ay ang magdidikta, ang may unang kapangyarihan, karapatan, magsasabi ko anong gusto niya mangyari. Gusto pwedeng sabihin, oy, upahan ko na lang lupa mo. O di ka pwedeng sabihin, bibilhin ko na lang lupa mo. At kung magkataon naman na yung lupa ay mas mahal kaysa bahay, pwede sabihin, oy, yung bahay mo, akin na lang bibilhin ko yan. O pwede sabihin, umupa ka. Parang ganun lang po ang sitwasyon kapag innocent builders in good faith sa ilalim po ng Article 448 ng ating Constitution. So, yan po ang ating hinihiling sa Panginoon na suportahan po yung mga taga-ICC, taga-Santo Niño at taga-Acero Compound. Sila po ay mga inosente, hindi naman sila kinasuhan sa korte. Kaya may karapatan sila na hindi gibain ng bahay nila kasi hindi naman sila kasama sa kaso. Ganun po, number 1 na argumento. Marami pa pong ibang argumento, pero yan lang po ang pinaka-numero 1 argumento. And with that, babalik na lang ako kung sakasalik
kinakailangan. So, magpasalamat ako sa mga nag-appeal, no? Si Cassandra Daisy. Tinutulungan po natin. Ang kailangan ko lang tulong sa inyo ay dasal po na sana ay matulungan sila ng Panginoon. Ang isang dagdag tulong sa kanila, kung paulanin ng Panginoon dyan, hindi sila magagalaw mamaya. Cassandra Daisy, please, angels, work overtime para sa magiging homeless na kalababayan natin sa Muntinlupa. Nover de Los Santos, good day, Sir Toto. Helen Bagyo, gabi na. Mercado, Cathy, Doc Kausing, bakit naman po gabi at kawawa naman yung mga tao? So, yan po ay inihiling natin sa Panginoon. Panginoon na lang talaga pag-asa natin. Ganun lamang po. At sa ngayon, nagsasabi po ko sa inyo, babalik lang ako mamaya sa kasakali. At magandang gabi po sa inyo lahat.